Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, malugod po na bumabati ang Light of Truth Ministry Incorporated sa mga viewers po natin. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Romeo Acob Solis Jr. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang makabahagi ng kaunting mensahe dahil ang ating pong pastor, si Pastor Fernando Valerio po ay mahina pa po. Kami po ay magbabahagi ngayong araw na ito ng kaunting mensahe po. Uumpisahan ko na po. Nasa aklat po tayo ng Romans. Sa New Testament po. Romans chapter 9. Verse 20. Nay, but o man, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? Kung mapapansin po natin, ang verse na ito ay may mga tao talagang mapagparatang. Ang sinasabi ng verse na ito, sino ka o tao na tumututol sa Diyos? Dahil marami naman talagang taong ganyan, mapagparatang. Sa galing niyang magparatang, minsan pati ang Diyos napaparatangan natin. Kaya, ang verse na ito, nagpapakita lang na may mga taong mapagparatang. Uulitin ko po, verse 20, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? Alam naman natin na ang Diyos, siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Tapos yung gumawa, siya pa yung may ganang magparatang. Pupunta po ako sa verse 14. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Kaya meron bang kalikuan sa Diyos? Alam naman natin na ang Diyos walang kalikuan sa Kanya. Pero minsan ang tao, pinaparatangan niya ang Diyos. Yung Diyos na gumawa sa Kanya. Kaya ang title ko po dito, sino ka o tao na pinaparatangan mo ang Diyos? At titignan po natin sa mga bahagi po ng kasulatan na may mga taong mapagparatang sa Diyos. At makikita natin at mapapag-aralan natin sa araw na ito kung ano yung mga dahilan ng mga tao kung bakit dumarating sila sa banda na pinaparatangan nila ang Diyos. Kung ano yung mga rason ng tao kung bakit nagagawa nila ito sa Diyos. At titignan natin, may mga tao talaga na mapagparatang sa Diyos. Uumpisahan ko po sa Jeremiah chapter 2. Titignan po natin yung mga patunay na may mga tao talagang mapagparatang. Chapter 2 verse 5. Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me? Ganito ang sabi ng Panginoon, anong kalikuan ang nasumpungan ng inyong mga magulang sa akin? Na sila'y nagsilayo sa akin. Ang Diyos naman talaga,
wala talagang kalikuan sa Kanya. Kahit anapan mo siya ng kalikuan, walang kalikuan sa Diyos. Dahil yung Diyos na yon, Diyos na banal. Diyos na walang kalikuan. Ang Diyos, walang kalikuan sa Kanya. Ang tao, may kalikuan sa Kanya. Tapos bumabaliktad pa minsan. Yung tao, pinaparatangan pa niya ang Diyos na may kalikuan sa Diyos. Ito yung isang bahagi ng kasulatan na may mga tao talagang mapagparatang. Pupunta po ako sa verse 12 ng Jeremiah. Titignan po natin kung ano yung mga dahilan nila, kung bakit napaparatangan nila ang Diyos. Chapter 12, verse 1. Righteous art thou, O Lord. Ikaw ay matuwid, O Panginoon. Nang ako'y makipagtalo sa iyo, gayon may makikipagmatwiran ako sa iyo. Bakit gumiginhawa ang lakad ng masama? Bakit nagtitiwasay silang lahat na nagsisigawang may lubhang kataksilan? Ito yung paratang niya sa Diyos. Bakit ang mga masasama ay nagsisiginhawa sila? Verse 2, iyong itinanim sila. Thou hast planted them, yea, they have taken root. Tinanim mo sila, sila'y nagkakaugat. They grow, yea, they bring forth fruit. Thou art near in their mouth, and far from their reins. Ito yung accuse niya sa Diyos. Ito yung paratang niya sa Diyos. Na sinabi niya, bakit ang mga masasama sila pa yung nagpa-prosper? Di ba? Ganyan naman minsan tayo. Pag medyo may nasisilip ka na nagpa-prosper, minsan, hindi natin naiiwasan yung pagparatang natin sa Diyos. Babalikan ko po itong Jeremiah chapter 12, wag kayo pong aalis dyan. Pupunta po ako sa Psalms. Titignan din po natin, itong mga aawit na ito ay may paratang din sa Diyos. Psalms chapter 73 verse 1. Uumpisahan ko po sa 1. Truly God is good to Israel. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga malilinis sa puso. Verse 2. But as for me, my feet were almost gone. But ako, tungkol sa akin, ang paa ko'y muntik ng madulas. Ang mga hakbang ko'y kaunti ng nangagdulas. Verse 3. Ito yung paratang niya sa Diyos. Ito yung dahilan niya. Sapagkat ako'y nanaghili sa hambog. Ano naman tong nanaghili? Yung nainggit. Verse 3, sapagkat ako'y nainggit sa hambog, nang aking makita ang kaginhawaan ng masama. Verse 4, sapagkat walang mga tali sa kanilang mga kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Minsan kasi, pag tayong mga Kristiyano, pag may nakikita tayong mga ganitong tao na masasama, minsan talaga dumarating yung paratang natin. Verse 4, sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng mga ibang tao, na hindi man sila nasasalot na gaya ng ibang tao. Verse 13, tunay na sa walang kabuluhan ay nilinis ko ang aking puso at hinugasan ko ang aking kamay sa kawalan ng sala. Verse 17, hanggang sa ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Itong mga awit na ito may paratang siya sa Diyos.
Nung nakikita niya yung mga masasamang tao, sila pa yung malalakas. Doon naman sa Jeremiah, ang paratang niya sa Diyos, sila pa yung nagpra-prosper. Sila pa yung yumayaman. Itong mga awit na ito, bakit yung mga masasama? Sila pa yung parang hindi nababagabag. Sila pa yung malalakas. Samantala ako, kilala ko ang Diyos. Kristiyano ako. Ako pa yung may karamdaman. Bakit hindi na lang sila, Panginoon? Hindi natin namamalayan minsan yung mga sinasabi natin sa Diyos. Pinaparatangan na pala natin. Sa Jeremiah, ang paratang niya sa Diyos. Bakit rumarangyang masama? Ito yung paratang nila sa Diyos. Ang tao kasi, especially Christians, dumarating ang paratang pag may nakikita tayong rumarangya. Maraming Kristiyano, ganyan, mapagparatang pag may nakikita siyang rumarangya. Yung sa Ilocano, umapal, umapal isunan. Yung naiinggit na siya. Ako na lang yung huli. Minsan sinasabi natin, ako na lang yung huli. Sa loob ng iglesia, ako na lang yung huli. Tapos pag may nakikita pa siyang unbeliever na rumarangya, naiinggit na. Kaya dumarating yung paratang niya sa Diyos. At sinasabi niya, parang hindi na ako anak ng Diyos. Kasi ganito na yung buhay ko. Parang hindi, parang nung laging nasa kabagabagan ako. Mga kapatid, iwasan natin na magsalita sa Diyos ng mga ganito. Sabi nga ng Psalms, nakita niya yung kaginhawaan ng masama. Pero sa verse 17, ulitin ko po sa verse 17, hanggang sa ako'y pumasok, until I went into the sanctuary of God, then I understood, I discerned. Ito yung napansin ng mga awit na ito. Na may hangganan pala ang masasamang tao. Pansamantala lang yan, brethren. Yung mga nakikita nyo sa mga masasamang tao, sige, saya lang yan, saya. Pero ang mga awit na ito, may end ang masasamang tao. Kaya ilayo natin yung kainggitan natin sa kanila. Kung dumaranas man tayo sa mga kabagabagan, sa pagbabata natin, dahil sa buhay natin bilang isang Kristiyano yan. Ito yung mga dahilan kung bakit napaparatangan nilang ang Diyos. Yung may nakikita silang rumarangya, yung naiinggit sila sa kalakasan ng masasama. At titignan po natin yung iba pa. Sa Exodus po tayo, chapter 17, sorry. Di ba oras ako yan? Malapit na po akong magtapos. Sinabi ko naman kanina na kaunting message lang itong maibibigay ko. Ito rin yung isang dahilan kung bakit napaparatangan ng Diyos. Chapter 17, Exodus chapter 17, verse 1. And all the congregation of children of Israel journeyed from the wilderness of Sin. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin, sa kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon, at humantong sa Refidim, at walang tubig na maiinom ang bayan. Mahirap naman talaga na maglakbay ka sa panahon na yan, lalong-lalo na dyan sa, tawag nito, sa Middle East. Alam naman natin ang Middle East. Kilala yan pagdating sa mainit na klima nila dyan. Pag naglakbay ka dyan sa panahon na ito, wala pang mga sasakyan. Naglakbay sila, naubusan sila ng tubig.
At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin. Sa kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon at humantong sa Repidim. At walang tubig na maiinom ang bayan. Verse 2, kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moises at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit inyo tinutokso ang Diyos? Verse 3, at ang bayan ay nakuhaw. And the people murmured against Moises. Nakipagtalo sila kay Moises. At sinabi, bakit mo kami isinampa rito mula sa Ehipto? Upang patayin mo kami sa uhaw? At ang aming mga anak? At ang aming mga kawan? Ito yung paratang nila. Apay, bakit mo kami nilabas sa Ehipto? Nilabas mo ba kami para patayin? Patayin sa uhaw? Dito sa ilang? Verse 4, at si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang batuhin nila ako. Verse 5, at sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng bayan at ipagsama mo ang mga matanda sa Israel at ang iyong tungkod na iyong ipapalo sa ilog ay tagnan mo sa iyong kamay at jumaon ka. Verse 6, narito ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong papaluin ang bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom, at gayon ginawa ni Moises sa paningin ng sa mga matanda sa Israel. Verse 7, and he called the name of the place Massa and Meriba, because of the hiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? Ang Panginoon ba yung nasa gitna natin o wala? Dumarating ang paratang minsan kung nagigipit tayo sa mga inumin, sa mga pagkain minsan. Ganyan naman ang tao eh. Pag nagigipit siya sa mga pagkain, sa mga material na bagay, dumarating sa kanya yung paratang niya sa Diyos. Nakakalimutan niya na yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Hindi ibig sabihin, pag nagkukulang na tayo sa mga material, sa mga inumin, sa mga pagkain, hindi ibig sabihin wala na ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kung may mga karamdaman man tayo, tapos sasabihin mo, adaba iti Diyos kanyak? Meron ba ang Diyos sa akin? Hindi ibig sabihin, brethren, pag nagigipit ka na sa mga inumin at pagkain, wala na ang Diyos sa'yo. Hindi, brethren. Meron ang Diyos. Huwag mong sabihin wala ang Diyos. Ito yung mga dahilan ng mga tao minsan. Pag nagigipit, pag may nakikitang rumarangya, pag may nakikita siyang mas maganda yung kalusugan niya kaysa sa kanya. May mga Kristiyano talagang ganyan. Napaparatangan niya ang Diyos sa mga ganitong bagay. Pupunta po ako sa Hezekiel. Panghuli po ito sa mga dahilan nila kung bakit napaparatangan nila ang Diyos. Ado pa'y yan. Sa Hezekiel po tayo. Chapter 33. Verse 17. Sige po. Yet the children of thy people say, the way of the Lord is not equal. Gayunmay sinabi ng mga anak ng inyong bayan, ang daan ng Panginoon na hindi matuwid.
But as for them, their way is not equal. Ngunit sila yung hindi equal yung kanilang daanan. Verse 18, pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katwiran, ito yung dahilan nila kung bakit napaparatangan nila ang Diyos. Verse 18, pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, kanyang ikakamatay yaon. Verse 19, at kung hiwalay ng masama ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Ito yung paratang nila sa Diyos. Sa verse 17, ang paratang nila, ang Diyos ay hindi equal ang kanyang daanan. Ang Diyos ay hindi matuwid ang kanyang daanan. Dahil ang akala ng mga taong ito, yung kaligtasan nila ay hindi maaalis. Ngunit sinabi ng Diyos, ang kaligtasan ay mawawala. Huwag kayong maniwala sa doctrine na once you are saved, always saved. Sinabi ng Diyos dito sa verse na ito, ang kaligtasan ay mawawala. Dahil ito yung paratang ng tao sa Kanya. Ang daan ng Diyos hindi matuwid dahil sa bagay na ito. Ang akala ng tao noon, pag save na sila, save na sila. Ang sabi ng Diyos dito, kung ang masama ay gagawa ng mabuti, maliligtas siya. Kung yung mabuti ay tatalikod siya sa kabutihan at gagawa ng masama, ikakamatay mo yan. Katuruan ng Diyos na ang kaligtasan ay mawawala. Hindi katuruan ng Diyos ang kaligtasan ay hindi matatanggal. Hindi katuruan yan ng Diyos. Ito yung katuruan ng Diyos, brethren, na ang kaligtasan ay mawawala. Ito yung panghuli na paratang na nakita ko po. Yung paratang nila sa Diyos ay ang kaligtasan pala pwedeng mawala. Kaya brethren, huwag nating sayangin yung mga pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti. Sige po, panghuli po. Sa 2 Peter po tayo, 2 Peter. Sa New Testament po tayo. Second Peter chapter 3 verse 1. This second epistle, beloved, I now write unto you. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinulat ko sa inyo. At sa dalaway, ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Verse 2, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi nung una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Verse 3, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisipa rito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Verse 4, at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Ito yung panghuli po na accuse nila sa Diyos, yung paratang nila sa Diyos. Na may mga tao talaga na sinasabi nila hanggang ngayon, wala pa yung pangako niya. Ganyan naman talaga ang mga tao Pag medyo nadidelay yung pangako ng tao sa kanya, mapagparatang na siya.
Ito, sinasabi ng mga tao noon, asan na yung pangako ng Diyos na pagparito niya? Hanggang nung namatay yung mga magulang natin, hanggang ngayon, still pa rin yung mga bagay na nanatili pa rin hanggang ngayon. Asan na yung pangako niya? Pinaparatangan nila ang Diyos na hindi faithful ang Diyos. Pinaparatangan nila ang Diyos dahil hindi nila kilala ang Diyos at ang kanyang mga salita. Ang Diyos ay walang ginagawang kabaluktutan, brethren, na katulad ng tao. Kung ano yung pangako ng Diyos, gagawin niya yan. Hindi katulad ng tao, pag may pangako ang tao sa'yo, minsan, hindi niya nagagawa yan. Dahil tao siya eh. Pero ang Diyos, kung ano yung pangako niya, brethren, gagawin niya yan. Kung ano yung promise niya, promise ng Diyos sa atin, gagawin niya yan. Dahil ang Diyos, siya yung faithful na Diyos. Dahil yung Diyos na pinaglilingkuran natin, siya yung tapat na Diyos. Siya yung Diyos na hindi sinungaling, na katulad ng tao. Kung ano yung sinabi ng Diyos, hindi kasinungalingan yan, brethren. Hindi katulad ng tao. Kung ano yung sinabi ng tao, minsan, kasinungalingan yan. Minsan, hindi niya nagagawa yan. Ang Diyos ay walang ginagawang kabuluktutan, brethren. Sabi niya nga sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, kung tayo'y hindi tapat, siya'y nanatiling tapat, brethren. Kahit hindi tayo faithful, yung Diyos na pinaglilingkuran natin is still faithful, brethren. Wag nating tanggalin sa ating isip, wag nating kalimutan na ang Diyos ay faithful talaga, brethren. Iwasan natin yung paratangan natin ng Diyos, brethren. Pag may nakikita tayong mga rumarangya, iwasan natin yan, brethren. Sige lang. Pag may nakikita tayong mas malusog kaysa sa atin, sige lang, brethren. Hayaan natin. Dahil may end ang mga masasama. Para maiwasan natin ang paratang natin sa Diyos, brethren, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod. Sa mga nangyayari sa ating buhay, na trials, sa mga nangyayari sa ating buhay na mga pagsubok, sa mga pagsubok, continue to serve God. Para maiwasan natin ang mga paratang natin sa Diyos, tuloy-tuloy tayong maglingkod sa Kanya. At ang Kanyang mga salita, makakatulong sa atin ito, brethren. Kaya, ako po'y nagpapasalamat dahil ito pong maikling mensahe na naibahagi ko po sa inyo ay sana po ay maintindihan po natin. At maraming salamat sa maikling pakikinig ninyo sa Light of Truth Ministry. Ito po ang iyong lingkod muli, Pastor Romeo Acob Solis Jr. Maraming salamat po.